Sa hirap ng buhay, wala ni isa ang pipiliing manatili sa pagkakalugmok o sa laylayan ng lipunan. Lahat ay nais na umangat at umasenso sa hinaharap. Bitbit ang pangarap, may mga taong lilihis ng landas, makamit lamang ang inaasam na karangyaan. Ganito ang daan na tinahak ng ating bida ngayong episode na binansagang Don Pepe o si Jose Oizon. Isa din siyang magaling at mahusay na manlalaro sa larangan ng basketball. Una siyang nakilala at hinangaan sa galing nito sa paghawak ng bola. Siya ay tubong Chinatown sa Binondo, Manila at isinilang sa unang bahagi ng dekada 30 sa kanyang paglaki at pagbibinata at sa pagpasok ng dekada 50 kung saan umusbong sa Pilipinas ang mga pangkat na naghahari-harian at kinatakutan hindi lamang sa Maynila na kabisera ng ating bansa kundi pati na rin sa mga kalapit probinsya. Asyong Salonga, Baby Ama, Ben Ulo at Napong Puti. Ilan lamang sila sa mga pamosong gangster na hinangaan at naging sandigan ni Jose Oizon para unti-unting umukit ng sariling pangalan sa pagiging gangster. Ito ang kanyang nakitang paraan para madali niyang makamtan ang inaasam na yaman. Ang alias Don Pepe ay kakatakutan at lalawak ang mga pag-aasik niya ng lagim sa pamamagitan ng droga. Dahil sa pamamayagpag nito bilang drug sa ilang dekada ang magsesemento sa legasiya nito at babansagan din siya bilang Don Pablo Escobar ng Pilipinas. Halina't balikan at kilalanin ang masalimuot na buhay ni Don Jose Oizon bilang Don Pepe sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Taong 1930, ipinanganak sa Binondo, Manila si Jose Oizon kung saan bata pa lamang ay nakahiligan na niya ang paglalaro ng basketball. At dahil dito, hindi naging katakataka kung bakit bata pa lamang ay nakakitaan siya ng potensyal at naisipan niya rin noong una ang pagiging mahusay na manlalaro ang siyang mag-aangat sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa pagkakaroon ng mahirap na klase ng pamumuhay. Nang minsang mag-cruise ang landas niya at ang lalaking nagngangalang Roberto, nagbago ang kanyang buhay dahil sa ang nasabing lalaki ay nagmagandang loob at nagbigay kay Jose ng part-time job upang makakuha ito ng pandagdag sa kanyang matrikula. Dahil na rin sa husay nito sa paglalaro ng basketball ay naging manlalaro siya ng kanilang paaralan. Dahil dito ay nakilala ang kanyang pangalan dahil maituturing siyang pinakamagaling sa grupo, dahilan din kung bakit itinuring siya bilang star player ng kanilang eskwelahan. Taong 1959, nanalo sila sa intercollegiate. Ngunit bagaman nagkaroon siya ng pagkakakitaan, hindi pa rin naging sapat ang mga iyon. Kaya naman sa kasamaang palad ay hindi na nakaya ng kanyang ina na tustusan ang kanyang pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay, wala man sa kanyang plano ay napilitang mag-drop out o huminto na lamang sa pag-aaral si Jose. Nang tuluyan na siyang huminto sa pagpasok sa eskwelahan, naghanap siya ng mapagkakakitaan at dahil nakilala siya sa kanyang husay sa paglalaro ng basketball, napunta siya muli sa buhay manlalaro. Ngunit hindi rin nagtagal ay nagpunta siya sa mga manlalarong may kahina-hinalang nilalaro at iyon ay ang pagsusugal. Mula sa pagbabasketball, na-addict siya sa paglalaro ng sugal, dahilan kung bakit nasimulan niya ring tahakin ang landas patungo sa pagiging kasapi ng sindikato. Nang lumipas pa ang mga panahon, ay nakasama niya pa rin ang iba pang mga manlalaro at nasangkot siya sa iligal na gawain tulad ng smuggling. Taong 1961, nang mahalal sa pagkapresidente si Diosdado Macapagal, inakala nila na magkakaroon na ng simula ng pagbabago sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Ngunit sa halip na mawala na ang mga korap na opisyal, mas lalo pa silang namayagpag at sinasabi na kahit ang susunod na presidente na si Ferdinand Marcos ay hindi rin nagawang wakasan ang pangungurakot ng mga opisyal sa gobyerno. Nang mga panahong iyon, tuluyang iniwanan ni Pepe ang larong basketball
at sa halip ay nagkaroon siya ng bagong laro at tumaas ang kanyang estado pagdating sa larangan ng smuggling. Tumataas din ang kita niya at umabot iyon sa halagang noong una ay pinapangarap lamang niya. 1970s, mas lalo pa niyang pinaghusayan ang pagpapalawak ng kanyang mga illegal na gawain. Mas pinalawak niya ang kanyang teritoryo na mula south ng Manila ay nakipagkonekta siya sa iba pang mga grupo ng sindikato hanggang taong 1980s. Bukod sa smuggling ay tinahak din niya ang tinatawag na dollar salting o paglabas ng dolyar mula sa bansang Pilipinas papunta sa ibang mga account sa ibang bansa nang wala ni isang pahintulot mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod pa rito, nagtayo rin siya ng isang central club at malaking sabungan. Ginawa rin niyang mga lakal ng mga iligal na droga kung saan nagkaroon siya ng higit na malaking kita. Bagaman batid niya na iligal ang kanyang mga pinagkakakitaan, nagpatuloy pa rin siya sa ganitong klase ng gawain at nakipag-ugnayan rin siya sa Manila Police at iba pang mambabatas upang magkaroon ng proteksyon dahil batid niyang kailangan niya ito. Paglaon ng panahon, lubusan ng lumawak ang kaharian o nasasakupan ni Pepe kung saan hawak niya ang teritoryo mula sa Maynila pati na rin ang mga kalapit nitong probinsya sa bandang timog. Ang mga pulis at ilang mambabatas ay napasailalim din niya kaya naman maluwag siyang nakakapagpakalat ng kanyang mga iligalidad kailanman niya ito naisin. Nang mga panahon ng kanyang pagkakaroon ng samot-saring iligal na gawain, sikat ang paglabas na The Godfather kung saan dito umano nakuha ni Pepe ang ideya na baguhin ang kanyang titulo. Dahil sa lumalawak at lumalaki niyang kapangyarihan, nagpatawag siyang Don Pepe. Kaya naman nagkaroon ng kakaibang takot sa kanya ang mga tao. Iniiwasan din nila ang makabangga ito dahil batid nila na hindi maganda ang kanilang kahihinatnan sa oras na kalabanin nila ang noon ay naghaharing si Don Pepe. Naging maimpluwensya ito sa batas at batay rin sa ibang ula. Pinondohan din ito. So ngayon, alam mo na ha.